이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 18장 24절로 30절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 18, verse 24 hanggang 30. 교도하십시다. Salita nating basahin. 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 At nadungisan ng lupain, kaya't aking dadalawin ang kanyang kasamaan at isinusuka ng lupain ang mga naninirahan doon. 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹은 너희 중에 거류하는 거류민이나 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나라도 행하지 말라. Ang mga tao sa lupain na nauna sa inyo ay kumuha ng lahat ng mga karumal-dumal na mga ito at ang lupain ay nadungisan. 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희도 너희를 토할까 하노라. Sapagkat sino mang gumawa ng alinman sa mga karumal-dumal na ito, ang mga taong gumagawa ng mga iyon ay ititiwalag sa kanilang bayan. 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가증한 풍속을 하나라도 따름으로 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘. 너희는 스스로 더럽히지 말라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, huwag ninyong dungisan ang inyong mga sarili. 우리는 레위기의 중심 피제사 이제 대속죄일과 피에 관해서 말씀을 많이 들었습니다. At maraming mga patungkol sa pag-aalay ng dugo at pagtubos sa kasalanan ang makikita nating sentrong mensahe ng aklat ng Levitico. 이제 앞으로 주님 따르며 말씀 붙들고 살 때 스스로 더럽히지 말라고 지금 말씀하고 계세요. At sinasabi rin dito ngayon na sa pagsunod natin sa Panginoon ay huwag nating dungisan ang ating sarili. 그 스스로라는 말에 주의해야 됩니다. At pakaingatan natin yung salita na sarili mismo natin, huwag nating dumihan. 하나님의 백성들이 거룩하게 되려면요, 성적으로 순결해야 하면 너무나도 당연한 거예요. At bilang tayo ay tauhan ng Diyos, natural lang na dapat na tayo'y malinis at dalisay din pagdating sa sexual na usapin. 우리가 레위기 18장 1절로 23절까지는 안 읽고 24절부터 쭉 읽었습니다. Di ba natin binasa yung mga naunang mga verses? Nagsimula lang tayo sa verse 24. 그 앞부분이요, 성적인 아주 더러운 내용의 모습들인데 요즘 현대인들이 좋아하는 모습들이 나와요. Pero dun sa mga unang verses sa chapter na to, makikita natin yung mga usapin ng immoralidad patungkol sa sexual na usapin na maraming mga tao ngayon nahuhumaling. 그런 성적인 범죄가요, 사람끼리, 이웃끼리 수평적 관계의 죄뿐이 아니라 하나님과의 수직적 관계의 죄라는 뜻이에요. At sinasabi nga dito na ang mga sexual na kasalanan na ito ay hindi sa relasyon lang ng tao sa tao, kundi ito mismo ay inihalin tulad sa relasyon natin sa Diyos bilang kasalanan. 여러분, 내 몸이 내 것이 아닙니다. Yung sariling katawan natin, hindi natin ito pag-aari. 근데 내 몸도 내 것이요, 나도 내 것이요, 이제 많이 차지하기 위해서 애를 쓰는 삶을 사는 건요, 멸망길을 가는 사람들의 모습이에요. Pero maraming tao na nasa tungong kapahamakan kasi iniisip nila, akin to katawan ko, akin yung sarili ko. 오늘 본문 18장이에요. 앞부분은 안 읽었지만 6절로 18절 보세요. 근친상간, 간음 22절, 동성애 23절, 짐승들과 교접하는 수간 23절, 아주 추악하게 이를 데 없어요. At di man po natin binasa yung mga naunang talata, sinasabi dito yung mga usapin mula sa verse 6 to 18 tungkol sa pag-aasawa sa kapwa-kapatid o kamag-anakan, sa verse 22 tungkol sa adultery o pangangalo niya, verse 23 tungkol sa homosexualidad, at sa verse 22, verse 23 naman tungkol sa pagsiping sa hayop. Lahat ng mga to ay mga sexual na relasyon na hindi normal na makikita natin. 정식으로 결혼한 부부 사이가 아닌 다른 상대와 더러운 성관계 전부 망라돼 있어요. Ito yung mga makikita nating halimbawa ng karumihan patungkol sa sexual na relasyon, maliban na lang sa pagitan ng isang mag-asawa. 오늘날도 저 이제 지도자 국가인 미국에서도 군대에 동성애자들이요 많이 이제 들어오고 있어요.
Kahit ngayon sa isang malakas o maunlad na bansa katulad ng Amerika ay laganap na, talamak na yung homosexualidad. 대학 교수를 한다 할지 캐톨릭의 이 교황까지도 이제 요 동성애를요 인정하는 단계까지 이르렀어요. Maging sa mga professor sa college, makikita natin to, o kahit nga yung papa ng mga Romano Katoliko ay kinikilala, tinatanggap na rin to homosexualidad dito. 그러나 이제 정말 종교 개혁도 필요한 때고 그런 모든 이 더러운 스스로 더럽게 된 이 모든 죄에서 벗어날 때가 왔음을 아시기를 바랍니다. Kaya nawa ay tandaan natin, ito na yung panahon na kailangan natin yung religious reformation at kailangan natin na lumaya sa mga karumihan o kasalanan na ito. 그럼 오늘 첫 번째로요. 당시 애굽이나 가나안의 우상 종교들의 실상이 어땠는가 한번 살펴보십시다. Una sa lahat, tignan natin ano yung realidad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na relihiyon na meron sa Ehipto at sa Kanaan ng panahon na yon. 그들이 섬기는 이 우상들은요. 뭐 여러 우상들이 있었는데 그 우상을 섬기는 이 우상 신전 제사의식을 그들은 마무리하면서요. 호사스러운 음식을 먹고 음주 뭐 춤추며 이제 이런 건요. 당연한 순서로 뒤따랐어요. At bagamat maraming iba't ibang Diyos-Diyosan noon, dito makita natin gumawa sila ng iba't ibang Diyos-Diyosan na kung saan kumakain sila ng mga mamahalin, mga magari, mga pagkain, at doon sa templo gumagawa ng mga ritual, umiinom sila habang sumasayaw na parang ito yung natural na flow ng kanilang pagsamba doon. 그들은 이제 음주 가무 이후에요. 이제 술 먹고 이제 이 춤추며 부비부비 하다가 우상 앞에서요. 단체로 난잡한 성행위를 함으로써 자기들 신에 대한 예배 절차를 마무리했어요. At bahagi ng ritual nila, matapos na uminom sila, nagsayawan, ay sa kanilang pagsamba, sa harapan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, meron silang mga sexual na immoralidad na ginagawa. 그래서 뭐 가뭄 때문에 비가 오게 해달라고 제사할 때도 이런 식으로 제사를 해요. At maging sa panahon na humihiling sila sa kanilang mga Diyos na sila nga ay bigyan ng ulan, makikita nating bahagi ng ritual nila o pagsamba nila ito. 그럼 바알 신전에서는요, 바알과 아세라도 위에서 부비부비하며 이제 비가 온다네. At ang ginawa nga nila doon sa pagtawag nila kay Baal at Asherah, di ba't nagsayaw-sayaw sila at biling sila at umulan nga. 이처럼 이방 종교나 여러 가지 모든 것들은요, 아주 이제 치사하고 더럽고 막 이런 게요, 그냥 마귀가 만든 이런 내용이기 때문에요, 더럽고 추악하기가 이럴 데가 없어요. Pero ito yung mga gawain na ang Diablo ang may gawa, kung kaya't ito yung napakarumi at napakasama nito. 근데 이스라엘은요, 지금 출애굽 이후에 40년 동안 광야 생활을 하면서 하나님의 놀라운 은혜 속에 지금 훈련받고 있는 중이에요. At patapos ngang lumaya sa Ehipto, ay nandoon ng ilang taon sa disyerto ang mga Israelita. 여러분, 불기둥으로 이 저녁에는요 따뜻하게 해주고 구름 기둥으로 낮에는요 시원하게 해주고 만나와 메추라기로 먹이시며 이 광야에서 이 반석에 이 물이 나게 하시고 모든 것을 공급을 하시는 이 엄청난 은혜 속에 지금 살고 있어요. At doon nga sa disyerto, ay namuhay sila sa dakilang biyaya ng Diyos dahil malamig sa gabi, binigyan sila ng haligi ng apoy, pampainit, at sa umaga naman dahil napakainit, haligi ng ulap na nagbibigay sa kanila ng lilim. Pinakain sila ng mana, ng karne ng pugo, pinainom sila ng tubig galing sa bato. 근데 그 은혜 속에서도요, 아유 이제 하나님 주시는 이 만나 하루 이틀 아니고 지금 몇 년째냐 실증 난다, 입에서 냄새 난다 이러면서 불평을 했어요. At nagsimula sila na manawa at nagreklamo sila sa Diyos, ilang taon na kami kumakain ng mana at hindi na to masarap sa panlasa namin o babaho na yung bibig namin dahil dito. 그러면서 그들의 입에 나오는 말이요. 애굽에 있을 때 그 고기 까마 곁에서 고기 삶으면서 한 점씩 먹었던 그게 그립다는 타령을 늘어놓았어요. At isa pa sa mga sinabi nilang reklamo ay namimiss na namin kumain ng karne. Ito yung mga kinakain namin noon sa Ehipto. 당시에는요, 고기가 귀하고 비싸기 때문에 신전 제사 때만 먹을 수가 있었어요. At dahil sa panahon noon, napakamahal at bihira lang yung karne. Kung kaya nakakakain lang sila nito o kumakain lang
tuwing may mga ritual sa templo. 근데 그들의 불평은요, 1차적으로는 기름진 음식도 먹고 싶다는 뜻도 되지만 애굽 우상들을 섬길 때요, 이 우상 제사 끝나고 난잡한 파티가 이제 이루어졌는데 거기에 한 번씩 참여하면 좋은데 그건 못해서 아쉽다 그 말이에요. At bagamat ang sinasabi nila na nananabik silang kumain ng mga pagkain na karne o may taba, ngunit ang talagang nais nilang sabihin ay nananabik sila doon sa mga pagdiriwang na mayroon sila pag sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. 그랬던 그들은요, 모세가 시내산에 이제 십계명을 받으러 올라간 그 기간 중에 그새는 못 참고 모세가 가다가 죽었는갑다 이러면서요, 그 사이에 금송아지 우상을 만들어서 그걸 섬기며 춤추고 부유부비했어요. Kaya nga nung panahon habang si Moises ay nandoon sa taas ng bundok Sinai upang makipagtagpo sa Diyos, ay inisip nila baka namatay na si Moises, kaya sila ay gumawa ng gintong guya at sinayawan nila yon. 시내산 밑에서 애굽에서 했던 그 추잡한 우상 제사의 모습을 재현한 거예요. Dito sa paanan ng bundok na ito, makikita natin yung mga sakripisyo na ginawa nila na karumal-dumal. 제사장으로 임명됐던 이 모세의 형 아론까지도 거기에 동참해서요, 금송아지를 직접 제작하는 일에 쓰임받았어요. Na maging ang kapatid ni Moises na si Aaron na punong saserdote ay tinalaga, ay nanguna pa ngayon sa paggawa nitong gintong guya na ito. 여러분, 나무로 이 송아지 형상을 깎아내는 것도 힘든 일인데 거기에요, 금을 입혀가지고 금송아지를 만들었다는 것은 아주 전문가였다는 이야기예요. At kung lililo ka nga ng kahoy para gumawa ng ganitong imahe ay hindi na ganong kadali, lalo pa kaya nangyari ito sa ginto, ibig sabihin ay eksperto o may skill talaga yung gumawa nito. 아니, 6월절 어린 양에 피 바르고 출애굽하여 이제는 하나님의 은혜 가운데 지금 살고 십계명을 받으러 가는 그 사이에 이런 일이 발생한 거예요. Nangyari ito sa gitna na sila'y namumuhay sa biyaya ng Diyos at si Moises ay umakyat sa bundok para tanggapin yung 10 utos ng Diyos. 우리가 잠시 잠깐이라도 오직 그리스도 놓치고요, 나중심 되어지면 당연히 돌아가는 추악한 인간의 모습이 그 모습입니다. Ito yung kalagayan ng tao na kahit isang saglit na hindi siya naging sentro kay Kristo kundi sa sarili niya, ay babalik siya dun sa natural na siya. 그러니 이제 당시에 대제사장이었던 아론까지도 그 모양일진데 오늘날 큰 교회 지도자들마저도 그런 추악한 상태로 빠지는 경우가 많아요. Kaya nga kung ang punong saserdote na si Aaron ay nahulog sa ganito, lalo na ngayon maraming mga nangunguna na mga leaders sa simbahan na nahuhulog din sa ganitong kalagayan. 그러다 보니요, 민수기 25장에 보면요, 이제는 광야에 있을 때 주변에 모압 여인들이 자기들의 우상인 바알보를 섬기는 제사에 이스라엘을 초청해서요, 음행한 일이 시작됐어요. At kaya nga makita natin sa mga bilang sa chapter 25, may pangyayari kung saan yung isang Moabita na babae, inimbitan niya yung Israel para makiisa sa kanilang pista ng pagsamba sa Diyos, ang si Baal Peor. 그런 데는요, 한두 사람만 초청받고 즐기고 왔어도요, 소문이 쫙 퍼져요. At ito nga ay makikita natin kung may isa o dalawa lamang ay magaganap ito, ngunit hindi lamang iyon. 그러면서 살짝이 이제 이 스스로 나가서요, 거기에 참여하고 고기 먹고 그 성적인 문란 속에 한번 빠지면요, 벗어날 길이 없어요. At pag isa-isa sila ay tumakas, nakiisa sila doon sa pagdiriwang, kumain ng karne, at nakiisa rin sila doon sa sexual immoralidad na kaganapan doon. 이때 여호와께서 진노하사 이스라엘 가운데 연병이 퍼지면서 연병으로 죽은 자가 24,000명이었다고 기록되어 있어요. At nakasulat nga o nakatala dito sa Biblia na sinabi ng panahon na yon, nagalit ang Diyos at ang salot ay bumaba sa mga tao na may 24,000 na mga tao ang nangamatay. 이처럼 우상 숭배와 난잡한 성문화는요, 급격히 퍼지게 돼 있어요. Kaya nga sa ganito para makita natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual na kultura,
na walang pinipili ay napakabilis kumalat. 여러분, 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 그 말씀 붙던 초대교회가 조금 느슨하며 로만 캐토릭으로 변화됐어요. Ngunit ang unang iglesia na nakabitaw sa salita ng Diyos na ngayon naging Romano Katoliko. 오직 그리스도 오늘의 말씀 이제 이 강단 메시지를 붙들면 되는데 다 잊어버렸어요. Na dapat sana tanging si Kristo, tanging mensahe mula sa pulpito ang panghawakan, kundi nabitawan nila ito. 그러니까 각종 우상을 만들어서 섬기고 있잖아요. Kaya nga sila'y sumamba sa kanya-kanya nila mga Diyos-Diyosan. 그중에 마리아 우상이 최고 우상이에요. Pinakadakilang Diyos-Diyosan nila ay si Maria. 그 마리아가 몽소 성천에서 이제 이 뭐 하나님처럼 됐다네. At kinikilala pa nila na parang kahalintulad ng Diyos itong si Maria. 정말 이 시대에 오직 그리스도, 오직 전도, 이게 아주 중요한 종교 개혁이요 살 길이라는 사실을 명심하시길 바랍니다. Kaya tandaan natin sa panahon natin ngayon, ang parang para tayo ay maligtas, ay yung religious reformation at conclusion na tanging si Kristo, tanging pag-ebanghelyo. 그러면 두 번째로요. 당시 이스라엘은요. 불기둥과 구름기둥의 보호 속에서도 쏘았어요. At ikalawa, maging sa ilalim ng proteksyon ng haligi ng apoy at haligi ng ulap, nadaya pa rin ng mga Israelita. 이스라엘은 광야에서 성막 중심으로 신앙훈련 받으면서도 감사하지 못하고 원망 불평하며 나중심에 빠지고 멸망길로 들어선 거예요. Kaya kahit na mga Israelita noon, nasa training sila ng kanilang pananampalataya dun sa ilang sa tabernakulo, ay hindi nila nagawa pasalamat, kundi nagreklamo sila at nahulog sa paging sentro sa sarili nila, kaya't napahamak sila. 이 사람에게는요, 나중심, 육신중심의 뿌리가 이처럼 깊게 뻗어 있어요. Ganito natin makikita gaano kalalim na nag-ugat na sa mga tao yung pagiging sentro sa sarili at sa laman. 오직 그리스도 안에서 사몬을 붙들고 따르지 못하면요, 육신의 욕망에 끌려갈 수밖에 없는 거예요. Kaya kung hindi mo magagawang panghawakan yung 3 days at tumuon lamang kay Kristo, ikaw ay madaling hihilahin ng mga pagnanasa ng laman. 여러분 로마서 1장 18절로 20절 말씀 한번 살펴보세요. Ating tingnan yung sinasabi sa Roma, chapter 1, verse 18 to 20. 사람은 누구나 양심적으로 조금만 이성과 양심으로 이 펼쳐져 있는 자연이나 나 자신의 오묘한 모습을 살펴보면요, 절대로 우연히 생긴 존재가 아니라 하나님의 창조주, 하나님의 어마어마한 작품임을 누구나 알 수 있다고 하셨어요. At sinasabi nga dito, kung titignan natin yung misteryosong kalalagayan na kalikasan ng tao na ginawa ng Diyos, ay andun yung konsensya sa Kanya, na hindi siya basta lang ginawa na nagkataon, kundi siya ay ginawa ng manlilikhang Diyos. 거기에는 분명히 창조주 하나님이 없다고 부인할 수 없으며 몰라서 찾지 못했다고 핑계댈 수 없다고 말씀하셨어요. Kaya sinasabi rin dito na walang sino man na maikakaila o hindi pwedeng sabihin na walang Diyos na lumikha. 근데 오늘날 세상 교육은요, 유치원 때부터 계속해서 이와 반대되는 것을 가르쳐요. Pero sa panahon natin ngayon, mula pa lang sa mga kindergarten, itinuturo na yung kabaliktaran. 일단 기본으로 창조 부인하고 하나님 없다 창세기 인정도 안 하고 나중심, 돈중심이에요. Una sa lahat, hindi nila kinikilala yung Genesis o yung paglikha ng Diyos, kundi pagiging sentro sa sarili at sa pera. 여러분, 그렇기 때문에 어릴 적부터 믿는 부모 밑에서 창세기 1, 2, 3장 교육은요, 기본으로 해야 돼요. Kaya nga sa ilalim ng mga magulang na mananampalataya, pinakaunang dapat ituro nila yung Genesis 1 at 2. 유치원 때부터 아주 못이 박히도록 각인되도록 창세기 1, 2, 3장은 확실하게 붙을 수 있도록 해주시길 바랍니다. At tawa mula sa edad na kindergarten pa lang yan, yung Genesis 1, 2 at 3, katulad ng pako na ibinaon ay kailangang iukit natin sa mga bata, i-imprint natin. 그런 아이들은요, 일단 마음이 평안해지고 머리가 발달되고 세상에 지혜와 명철을 하나님이 허락하시면서 세상을 살리는 사람으로 요셉처럼 쓰시는 거예요. Sa gayon, yung klase ng
bata na naturuan ng gano'n, meron siyang kapayapaan, may malinaw siyang pag-iisip, at may lakas siya sa mundo na magagamit siya katulad ni Joseph. 근데 어릴 적부터 거짓 교육을 계속 받아왔기 때문에요. 하나님을 부인하는 삶 속에 계속 어려움 속에 빠질 수밖에 없는 거예요. Pero kung mula pagkabata, mga kasinungalingan na itinuro sa bata, lalaki siya na hindi niya kinikilala ang Diyos at mahihirapan siya sa buhay. 근데 기본 가치관인 창세기 1, 2, 3장은 없고 마귀의 거짓을 붙들고 삶을 시작하는 세상이 되어버린 거예요. Kaya ang nangyayari, ang mundo natin ay napupuno ng mga tao o mga bata na lumaki hindi alam yung Genesis 1, 2 at 3 at hindi kumikilala sa Diyos. 그러나 여러분의 전도 대상자들을 위해서 여러분이 기도하고 계속 그와 좋은 관계를 맺으며 그에게 창세기 1, 2, 3장을 기초로 한 구원의 길을 말해줄 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. Pero nung patuloy na ipanalangin natin yung mga target nating ebanghelyohan, na may turo natin Genesis 1, 2 at 3 sa kanila. 그러면 그 사람이요, 인간의 모든 생사화복을 주관하시는 분은 하나님이시다. 모든 만물을 창조하신 분은 하나님이시다. 그런다면 그 하나님을 찾게 돼 있어요. At ang daan na kaligtasan. At sa kanila nga ay malaman na ang Diyos ang namamahala sa buhay, kamatayan, sa kasiyahan ng tao, at ganoon din sa mga kapamang dumarating sa Kanya. Kaya dapat nilang hanapin ang Diyos na manilikha. 근데 그걸 말해주는 전도자가 없으면요, 세상 임금 마귀와 악령들에게 잡혀 끌려가는 사람들이기 때문에 본질적인 문제에 관심을 두지를 않아요. 맨날 나 돈 여기에 매여 있어요. Gayunman, dahil ang mga tao sila'y nahulog sa kapangyarihan ng Diablo at hinihila sila ng masasamang spirito na naghahari sa mundo na to, wala silang oras para magbigay interes sa mga gantong usapin. Kaya nga, ang sentro lang nila lagi sarili, pera, sarili, pera. 이제 구원받은 여러분 각 사람에게요, 이제는 맡겨진 전도 대상자들이 있어요. Pero sa atin na tumanggap na ng kaligtasan, may mga pinagkatiwala ang Diyos na target para ebanghelyohan. 그들을 어떻게 도와줘야 될 것인가, 여러분 기도하시기를 바랍니다. Kaya nawa mag-pray tayo, paano ba natin matutulungan yung mga tao na to? 먼저는 내게 맡겨진 전도 대상자들의 명부를 만들고 그들을 위해서 기도해 주는 게 첫 번째예요. Una ay ang paggawa ng listahan ng pangalan ng mga tao na to na ipapanalangin mong maebanghelyohan. 그러면 그들과 좋은 관계를 맺으며 그들을 어떻게 도와줘야 될 것인가 기도하면요, 그들과 좋은 관계 속에 섬겨드릴 수 있는 하나님의 응답이 있게 돼 있어요. Magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga tao na to at ipanalangin mo kung paano mo ba sila matutulungan. Sa gayon, ang Diyos ay magbubukas ng pagkakataon na sila ay matulungan mo, mapaglingkuran mo. 그러면 하나님의 인도하심 속에서 그들을 도우며 그들에게 이 구원의 길로, 그들을 멸망길에서 구원의 길로 들어설 수 있도록 돕는 거예요. Sa gabay ng Diyos, matutulungan mo sila na akayin sila mula doon sa daan ng kapahamakan tungo sa daan ng kaligtasan. 이스라엘은 출애굽 사건을 통해서요, 애굽의 종살이에서 해방됐어요. Mula sa pangyayari ng Exodo, napalaya ang Israel sa pag-aalipin sa Ehipto. 이제 하나님의 백성으로 거듭난 이스라엘은요, 이제 새로운 삶을 살아야 돼요. Ngayon, sila'y pinanganak na muli bilang bayan ng Diyos at kailangang mamuhay sa bagong buhay. 근데 그 이스라엘을 꼬여가지고요, 이제 이 모압의 이 우상신을 섬기며 또 옛날로 돌아가게 만드는 건 아주 쉬운 상황이 되었던 거예요. Ngunit bilang bayan ng Diyos, sila ay tinawag para lumaya doon sa mga masama nilang gawain at mga tradisyon ng mga hindi mananampalataya na humihiwalay sa kanila sa Diyos. 하나님께서는 그들과 구별된 삶을 살도록 그들이 섬기던 이 모든 이 신들을 애굽에서 10가지 기적으로 전부 없애버리고 피 바른 이스라엘이 출애굽한 것 아닙니까? At hindi ba't makita natin na winasak ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan doon sa Ehipto at pinalaya sila doon sa pag-aalipin doon? 근데 또 나중심에 빠지고 옛 노예 생활을 그리워하다가 망한 자들이 많았어요. Ngunit nahulog na naman sila sa pag-isentro sa sarili nila at na pinanabigyan na naman nila yung dating buhay nila kung kaya sila'y napahamak. 그러면서 세 번째로요, 성 문제는 우리 크리스찬도 마찬가지고 이스라엘이 가장 걸려들기 쉬운
올무였어요. At ikatlong punto na mensahe natin, ito'y makita nating patibong noon sa mga Israelita, ganun din sa panahon natin ngayon kung saan maraming madaling mahulog. Ito yung mga sexual na usapin. 그래서 오늘 본문 24절은 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라고 하십니다. Kaya dito sa talatang 24 ay sinabi ng Panginoon, huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa anumang paraan na ito. 이 성적 범죄는요, 자기가 자신에게 범하는 죄라는 거예요. Ang sexual na kasalanan, ito'y kasalanan na ginawa mo una laban sa sarili mo. 스스로라는 이 단어는요, 다른 사람과 아무 관계없이, 남과 관계없이 혼자만의 독립된 개체로서 생각하고 말하고 행동하며 저지르는 죄라는 말이에요. At ang salita sinabi dito, inyong mga sarili, ibig sabihin ay kailangan ang nag-isip, nagsalita o kumilos sa isang bagay. 여러분, 오직 그리스도 안에서 사문을 붙들고 살지 않으면요, 이처럼 스스로 빠져들어가는 올무 중에 하나인 성문제에 딱 걸리게 돼 있어요. Kaya kung di mo pangahawakan yung 3 days at hindi ka mamumuhay sa loob ni Kristo, ito yung isang patibong kung saan maraming madaling mahulog. 여러분, 이 성문제는요, 남들에게 피해를 주지 않은 것처럼 보이고 아무도 보지 않고 아무도 모르고 아무도 문제 삼지 않을 것처럼 여겨지기 때문에 스스로 빠져들기가 쉬워요. Ay kung ang isang tao madaling mahulog sa mga sexual na kasalanan o usapin na ito, dahil iniisip nila na hindi naman ito nakakapinsala sa iba, walang nakakita, walang nakakaalam, at walang pakialam ang iba. 그래서 애초에 하나님의 법도 그렇지만 거의 모든 문화권에서 근친상간을 금지하는 법이 존재합니다. Katulad na lamang ng batas tungkol sa pag-aasawa ng kamag-anakan mo o kapatid mo o yung incest na tinatawag, sa lahat halos ng kultura ito'y pinagbabawal. 가까운 사람끼리 이렇게 성적 이 범죄를 저지를 수가 쉽기 때문이에요. Dahil mas madali yung tukso yung pagkahulog dito sa mga tao na mas malapit sa'yo. 그래서 그런 죄에 묶이지 않도록 하는 가장 쉬운 방법이요. 오직 그리스도 붙들고 주께서 주시는 삶온을 붙들고 인도받으라는 거예요. At para hindi ka matali sa mga ganitong kasalanan, dapat magpagabay ka sa Diyos, panghawakan mo yung 3 days at mamuhay ka tanging kay Kristo. 그러면 당연히 성령 충만이 누려지게 돼요. Natural, darating sa iyo o mararanasan mo ang pagpuno ng banal na Espiritu. 근데 이 속에 들어오지 못하면요. 일단 가장 가까이에 있는 이 친족들 간에도 이 성적 문제가 발생할 수가 있어요. Na kung hindi mo magawa mamuhay sa ganito, ay magagawa mo yung kasalanan na to sa pinakamalapit sa iyo na kahit sa kamag-anak mo. 그래서 하나님께서는 그 누구도 자신의 혈육을 친족을 범해서는 안 된다는 원칙을 먼저 말씀하세요. Una na isinaad ng Diyos na prinsipyo na huwag nating dungisan o pinsalain una yung kapadugo at laman natin. 그래서 내가 이 밖에서요, 나 중심에 빠지면 세상의 가증한 풍속이나 성문제에 묶일 수밖에 없어요. Sino man na nasa labas ng Panginoon at nahulog sa paging sentro sa sarili ay magdagapo sila doon sa mga kasuklam-suklam na mga kinaugalian na o mga problema sa sexual dito sa mundo na to. 거기에 걸리면요, 이 땅도 그런 사람은 토해버리기를 원하고 백성 중에서 끊어지는 일이 발생한다고 29절에 말해요. Sabi nga sa verse 29, kung ikay mahulog sa ganito, ay halos gusto ka rin isuka ng lupa at ikaw ay titiwalag sa iyong mga kamag-anakan. 근데 하나님 없다고 믿는 이 불신자들은요, 이 성범죄가 죽을 죄라는 개념 자체가 없어요. Pero yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, wala silang konsepto na ang mga problema na ito ay nakamamatay na kasalanan. 그래서 우리 한국에서는요, 간통죄도 아주 제목에서 없앴어요. Kaya maging sa Korea, yung batas laban sa adultery, mas pangulo niya ay inalis na rin sa panahon ngayon. 어른들이 서로 확인하고 서로 좋아서 같이 잤으면 그건 간통 아니다. 이렇게 하고 있어요. At ano na yung kultura ngayon na yung mga nasa edad na nagkagustuhan sila, o sige, magsisiping sila, magsasama sila, walang problema sa kanila.
이처럼 불신자들은 이 땅에서의 삶이 전부라고 인식하기 때문에요. 할 수만 있으면 어찌됐건 쾌락을 즐기자 이러면서 멸망을 자초하며 살아요. Iniisip nila na ang mga bagay na nakikita nila sa mundo, ito na yung lahat. Kaya sabi nila, mamuhay tayo, enjoy natin hanggang kaya natin. 그 순간에 쾌락에 빠지기 시작하면 일단 벗어날 길이 없어요. Pero minsan na nahulog ka sa mga kalayawan na ito, napakahirap o imposible na makaahon, makalaya ka. 그 가운데 쏘가 사는 전도 대상자들이 우리 주변에 널려 있는데요. 그들을 어떻게 도와야 되겠습니까? Maraming mga ganitong tao sa paligid natin na dapat nating ebanghelyohan. Paano natin sila matutulungan? 그래서 그들의 이름을 붙들고 계속 이름을 부르며 기도해 줘야 되고요. 그들 배후의 역사는 흑암 세력을 계속 결박해 줘야 되고 그들과 좋은 관계를 유지할 수 있게 되길 바랍니다. Nawa ay ipanalangin natin yung pangalan ng mga tao na ito, talian natin yung gawa ng kadiliman, ng diablo sa kanila, at sila ay matulungan natin. 그게 본문이 주는 오늘의 결론이에요. Ito yung conclusion natin ngayon. 우리는 이 제약된 세상을 어떻게 섬겨야 되겠습니까? Paano natin pagsisilbihan, tutulungan itong makasalanang sanlibutan na ito? 오늘 본문 2절과 4절을 보면요. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 오늘 우리에게 나는 여호와 너희 하나님이라는 말씀을 거듭 강조하고 계세요. Sa verse 2 and 4 ay inulit-ulit ng Diyos o binigyan diin niya sa mga Israelita, ako ang inyong Panginoong Diyos. 이는 이제 하나님과 이스라엘, 하나님과 우리 사이를 관계를 이제 규정하는 말씀이에요. At ito yung mga pangungusap na nagbibigay kahulugan kung anong relasyon ng mga Israelita at ng Diyos at relasyon natin sa Diyos. 왜 이스라엘이나 왜 우리는 오직 그리스도, 오직 하나님의 말씀 붙들고 따라야 하는지를 분명하게 밝혀주고 있어요. At malinaw na pinakikita nito kung bakit kailangan nating panghawakan tanging si Kristo o tanging ang salita ng Diyos at sundin ito. 너희는 하나님의 백성이요 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 말씀 붙들고 따라야 한다는 거예요. Dahil tayo ay mga tauhan ng Diyos o mga anak ng Diyos, dapat nating panghawakan ng salita niya at sumunod. 하나님은 곧 말씀이세요. Dahil ang Diyos mismo ang salita. 그 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 오신 분이 바로 그리스도 언약이에요. Ang salita ay nagkatawang tao, ito mismo ang tipan ni Kristo. 그리스도 나의 구주로 모시고 이제는 주께서 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들면 이제 삼오늘의 삶이 시작이 되는 거예요. Kung pinanghawakan mo si Kristo bilang iyong Panginoon at pinanghawakan mo yung today's word, ito ay magaganap sa iyo. 이게 안 된다면요. 하나님 말씀과 상관이 없이 사는 삶이 되는 거예요. Pero kung hindi ito nagaganap sa iyo, ibig sabihin hindi mo kinikilala yung Diyos sa buhay mo. 그것은 곧 하나님의 다스림과 하나님의 축복 받기를 거절하는 삶이 되는 거예요. Ibig sabihin, hindi mo kinikilala yung pamamahala ng Diyos o hindi mo kinikilala ang Panginoon na siya ang Diyos mo. 여호와 하나님이 내 하나님이 아니고 내가 나의 주인으로 사는 모습이 되는 거예요. Ito yung anyo ng tao na hindi ang Panginoong Diyos, ang Panginoon niya, kundi sarili niya. 그렇다면요. 우리가 이 하나님의 백성으로 남기 위해서는 반드시 세상 풍속이 아닌 하나님의 말씀 붙들고 따라야만 되는 거예요. At bilang mga tauhan ng Diyos, ang Israel, para manatili sila sa ganong kalagayan, dapat nilang panghawakan ng salita ng Diyos at sumunod dito. 그래서 우리가 받은 이 구원을 끝까지 인내하여 이제 승리할 수 있도록 하나님의 말씀을 계속 우리에게 주고 계시잖아요. At patuloy sinasabi ng mga salita ng Diyos na magtiis hanggang sa huli at kamtan yung binigay ng Panginoon na kaligtasan sa atin. 그래서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 나는 여호와 너희의 하나님이니라 말씀하시잖아요. Sa verses 1 to 2, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ako ang inyong Panginoong Diyos. 그러면서 18장에 공동체 윤리를 정의하는 과정에서요. 결혼과 가족 관계가 가장 먼저 언급되는 것이 무엇입니까? At ano yung dahilan, makikita natin na ang pinaka-pangunahing pundasyon na lipunan, ito yung pag-aasawa, mag-asawa o yung pamilya. 이 가족이 사회의 기본적인 바탕이에요. Dahil ito yung makikita natin na pinaka-pangunahing bumubuo sa lipunan. 이 사회를 구성하는 기본적인 뼈대예요.
At ito yung makikita nating framework na bumubuo sa ating komunidad o lipunan. 가정이 있어야 사회가 있기에 가정이 무너지면 사회도 무너지는 것은 당연한 거예요. At natural lang na kung may mga pamilyang nabuo, mabubuo rin ng lipunan. At kung sira ang mga pamilya, sira rin ang lipunan. 근데 전 세계 성적 문제가 난무하고 있어요. Pero ngayon ay laganap na ang mga problema o issue tungkol sa sex. 그러면 우리 전도 대상자들 중에요. 특별히 청소년들을 비롯해서 이들을 어떻게 진단하고 어떻게 인도하고 섬겨줄 수 있을지 여러분 기도하시기를 바랍니다. Kaya nawa ipanalangin natin yung mga target nating ebanghelyohan, lalo na yung mga kabataan, paano ba natin sila i-diagnose yung mga pamilya na to at matutulungan sila sa ganito mga problema. 세상의 모든 문화 매체는 이 성적 문제를 아주 내세우면서요. 영화도 만들고 소설도 만들고 뭐 별걸 다 하고 있어요. Dahil itong problema sa sexual na mga usapin, ito'y laganap na bahagi na ng iba't ibang kultura, maging sa mga pelikula, maging sa mga mababasa natin ng mga aklat. 심지어 국가에서 조장을 하며 이제 사람들을요 사냥에다가 그냥 장기를 적출해서 팔기도 하는 이런 악한 나라들도 많아요. Makita natin na ngayon marami na ring mga bansa na pinapakita nila yung karapatan ng mga tao sa ganitong mga pagpili nila. 이 생명 알기를요 우습게 알고 생명 주시는 하나님을 이렇게 무시하고 이 내가 나의 주인되어 내 육신을 위해서 살면요 세상은 혼잡 속에 빠질 수밖에 없어요. Aniisip nila yung mga physical na bagay, aniisip lang nila na makiisa sila dito o bahagi sila sa mga bagay na ito. 이런 혼돈된 세상 속에 저들을 어떻게 전도 대상자들을 어떻게 섬길 것인가 여러분 기도할 수 있게 되길 바랍니다. Kaya ipanalangin natin sa mundo ngayon na puno ng kalituhan, paano ba natin tutulungan yung mga target nating ebanghelyohan? 지금 음란하고 타락한 성적 문화가요 세상 문화의 특징이 되어버렸어요. Kita natin na yung kultura ngayon ng sex ay puno na ng kahalayan at ang korupsyon, karumihan. 불신자들은요 모든 것을 자기가 결정하고 자기 소견에 옳은 대로 행하고 싶어 해요. At yung mga hindi mananampalataya, nais silang pumili o nais silang magdesisyon batay sa kung anong tama sa paningin nila. 이것이 가장 분명하게 나타나는 것이 바로 성에 관련된 영역이에요. At isang katibayan na makikita natin pagdating sa usapin ng sex. 이 문제는요 지극히 사적인 영역이기 때문에 누구도 간섭할 수 없고 내 마음대로 결정할 수 있는 권리가 있다고 주장해요. Kaya nga ang opinion ng marami, ito'y issue na pansarili ito at dapat na wag makialam ang sino man sapagkat sila'y magdidesisyon sa sarili nila. 그 결과 하나님께서 정해주신 남자와 여자의 구분이 모호해지는 거예요. Ngunit ang resulta nito ay wala nang pagkakilala kung sa pagitan ng babae at lalaki na ginawa ng Diyos. 요즘은요 사람 만나고요 저가 남자인지 여자인지 빨리 구분이 안 되는 사람들도 많아요. Kaya ngayon, yung makakasalubong mo, hindi mo na makilala, babae ba o lalaki. 하나님께서 남성, 여성을 따로 지으신 것은요, 이게 무너지면 혼인제도도 무너지고, 부부관계도 무너지고, 이러면요, 혼돈, 공허, 이 어둠 속에 빠질 수밖에 없어요. Kaya ang resulta makikita natin kapag ka nasira yung pagiging malinaw ng ginawa ng Diyos na babae at lalaki, masisira din yung sistema ng pag-aasawa, ng relasyon ng mag-asawa, at ganun din yung mga bagay tungkol sa sex. 그래서 로마서가 1장부터 11장까지요. 이 복음에 관해서 확실히 말하고 로마서 12장 2절이 뭐라고 말하는지 한번 살펴보세요. Kaya tingnan natin mabuti ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma 12, versikulo 2. 너희는 이 세대를 본받지 말라는 거예요. Nasabi, huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. 오직 마음으로 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하라는 거예요.
magbago daw tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip para mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. 이 말씀을 쉽게 말하면 오직 그리스도 구주로 모시고 주께서 교회 강단을 통해서 몸된 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 상온으로의 삶을 살라는 거예요. Sa madaling salita, mamuhay ka na panghawakan mo tanging si Kristo at yung mensahe mula doon sa pulpito na ibinigay ng inyong simbahan na siyang katawan ng Panginoong Jesus. 그러면 하나님의 영광 속에 성령의 인도하심 속에 놀라운 비밀의 물, 응답의 문이 열리게 될 것입니다. Sa gayon, mabubuksan ang dakilang pintuan na mamuhay ka sa kalwalhatian ng Diyos at ganoon din sa mga kasagutan ng Diyos. 왜냐하면 하나님은 인류 구원을 위해서 이 지구를 돌리시기 때문입니다. At paggabay ng Banal na Espiritu dahil ang Diyos, pinapaikot niya ang mundo para sa pagliligtas ng sangkatauhan. 구원받을 대상자들을 여러분에게 맡겼어요. At yung mga tatanggap ng kaligtasan ay pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. 그를 알고 오늘의 전도 딱 붙들고 인도받는 여러분에게 성령으로 충만하게 응답의 문을 여실 것입니다. At sa inyo, sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, mabubuksan ang mga pintuan na ibahagi natin yung kaligtasan sa mga tao. 주신 말씀 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan nyo ang salita ng Diyos at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 너희는 스스로 더럽히지 말라는 말씀을 받았습니다. Aming Diyos Ama, tinagap namin ang mensahe ngayon na may pamagat, huwag naming dungisan ang aming mga sarili. 나 중심에 빠지면 가장 가깝게 성문제에 빠지고 가정이 깨지고 사회가 깨지는 이런 어려움 속에 빠질 수밖에 없음을 말씀하셨습니다. Sinabi niyo po, wala kaming magagawa kundi mahulog kami sa mga problema sa sexual na usapin kung kami po, Panginoon, ay maging sentro sa aming sarili. At ito yung resulta na nasisira ang pamilya at ang lipunan. 이런 동물의 세계로 빠져들어가는 세상을 구하기 위해서 저희를 먼저 구원하시고 전도자로 세워주심을 감사합니다. At salamat po para ligtas sa mga tao na sa ganitong problema. Una, tinawag niyo po kami tumanggap ng kaligtasan at maging mga evangelists. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님이 내게 주신 말씀 붙들며 인도받게 하옵소서. Nawa ay gabayan niyo kami na tanging si Kristo lang ang panghawakan at ang salita ng Diyos na binigay sa amin. 우리의 모든 형편과 처지를 아시는 주님께서 우리의 모든 것을 붙들어 주시고 공급하시며 인도하시는 줄로 믿습니다. At alam po namin na alam niyo ang aming mga sitwasyon at kayo ang gagabay sa amin at magpo-provide ng lahat sa amin. 지나가는 일에 쏙지 않게 하시고 묶이지 않게 하옵소서. Hindi kami madaya o matali sa mga bagay na lumipas na. 오직 그리스도 전도와 선교에 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Naway maging match yung direksyon namin tanging kay Kristo sa pag-ebanghelyo at sa pagmimisyon. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.